Nung bata po ako, mahilig po akong makinig sa mga kwento ni Lola Basyang. Kayo rin ba? Kasi yung mga kwentong yon ay nagbibigay ng parang pag-asa sa gitna ng mga mahihirap nating kinakaharap sa buhay. Kaya nga ho, kung mapapansin ninyo sa Pilipinas, marami tayong mga superheroes. Nandyan si Darna, Captain Barbell, kung ano-ano pa ang ginagawa nating superheroes. Ang dahilan kung bakit po tayo mga merong ganon, kasi we're trying to lift our minds and our hope because what we are encountering is something that is difficult. Gusto nating magkaroon ng superpowers. Kung kayo pagkakaloban ng Diyos ng superpower, anong gusto nyo? Sinong gustong lumipad? Sinong gustong makapag-teleport? No? Sinong gustong magkaroon ng maraming pera? So, mapapansin po natin na yung gospel natin ay para pong ganon, na si Jesus ay binigyan siya ng mga alagad ng 2 isda at 5 tinapay, at nung pinagdasalan niya ay kumain ng lahat. Meron pang sobra sa mga pinagkaloob niya sa mga tao. And Matthew says here na merong 5,000 men who ate and had their fill, not including women and children. Ang kaibahan lang po doon sa mga superhero movies natin at ito kay Jesus ay ito ay sabihin nating documented. Kasi itong mga pangyayaring ito ay nakasulat sa kasaysayan ng ating pagliligtas. When I was working in the orphanage in 2003 until 2006, yung mga alaga ko po doon na mga year 14 until 21 years old na mga batang lalaki, pag tinitingnan ko sila, kasi they were abandoned and some of them are neglected, and yung parents nila, kung meron man, they were not able to look after them. Sabi ko, ano kaya magiging buhay nitong mga batang ito? Kasi wala silang pamilya at nandito lamang sila sa institution na maliit lamang ang budget para sa kanilang pag-aaral at ganoon din sa kanilang mga pagkain at kasuotan. So I was there for 4 years, and looking back, after so many years, doon natin makikita na talagang ang Diyos ay kung siyang gagawa ng paraan, ay mababago niya kung ano man ang gusto niyang baguhin. Meron po sa kanila ay naging engineer at nagtatrabaho sa Dubai. Meron po 2 ay nasa Australia at doon din nagtatrabaho. Merong isa naging doctor. At yung iba ay nakapag-asawa at meron ding mga magagandang trabaho. Sabi ko nga, mas mayaman pa sila sa akin. Kasi si Father Ray ay wala namang sweldo. So, minsan ay hinihingan ko sila ng tulong, "Oy, tulungan niyo naman ako dito sa simbahan." At nagpapadala sila ng tulong nila para sa simbahan ng St. Benedict. At nakakatuwa po kasi akala mo ay kung ano yung pinanggalingan nila, doon din sila babalik. Pero nakikita ko sa kanila, they became very good fathers and mothers. Hindi katulad ng mga magulang nila na iniwan sila. At naging maganda rin ang kanilang buhay. Kaya pag ang Diyos ay gumalaw sa buhay natin,
walang imposible. Walang imposible kapag siya ang may gusto. Sabi nga ho dito sa ating first reading from the book of Prophet Isaiah. Sabi niya, all you who are thirsty, come to the water. You who have no money, come, receive grain and eat. Come, without paying and without cost, drink wine and milk. Napaka ganda po nung image po na yun, sapagkat hindi sinasabi ng Panginoon, you can only come to me if you have money. Sa panahon po natin, we measure things and we measure people for what they have, for what they wear, how do they look, kung ano ang kanilang pinag-aralan. Yun po yung measurement ng mundo. At kapag hindi siya pasok sa gusto natin, ay isasantabi natin sila. But the Lord is not like that. He gives even though we don't have anything. Yun po yung pagkakaiba natin sa Panginoon. At ito po yung sinasabi ng Panginoon that you have to be holy as your heavenly Father is holy. Ano ba yung sinasabi niya? You have to be perfect as your heavenly Father is perfect. Perfect in loving. Pagmamahal sa ibang tao, hindi pagsukat kung ano man ang meron ang ibang tao compare po sa atin. And in the gospel, we can also see how generous God is. Nung nagmilagro siya, pinadami niya yung tinapay at saka yung isda. He gave it to everybody. Again, miracle happens when we don't choose people. Miracle happens when we share the blessings that God has given to us for others. Kaya habang meron kang blessing na galing sa Panginoon, i-share mo yan at makakatanggap ka ng milagro sa buhay mo. When I was working in Makati, this is before I work in the orphanage. I worked in Makati for a year. Umattend po ako ng isang prayer meeting doon sa Don Bosco Church every Tuesday night. At merong isang couple from Laguna at kinuwento nila kung ano ang epekto sa kanila ng tithing, yung 10%. Dumating sila sa punto ng buhay nila na everything was okay. So sabi nila, Lord, napakabait mo naman. And because of your goodness, yes, we will do tithing in the community. So ano man ang meron sila, they will give 10% of whatever they have to the community. But then something happened. Biglang nawalan ng trabaho yung kanyang asawa. Naghirap sila. Ngayon, ang tanong nila sa kanilang sarili, do we still need to tithe? Despite na kulang na nga ito sa atin. But in their testimony as a couple, they continued to tithe. Siyempre, mas maliit na lang yung binibigay nila, but they remain faithful to their promise to God. Alam niyo po, nakakatuwa pong mapakinggan yung kwento ng mag-asawang ito sapagkat while they were doing that, despite of the hardships na pinagdadaanan nila bilang isang pamilya, God is slowly giving back yung mga blessings na nawala sa kanila. And to the point na mas marami na sila ngayong naibibigay kasi mas marami na silang blessing na natatanggap sa Panginoon. So when you are faithful to your promise to God, God will also faithful to you. And not only the equivalent of what we give to God, it gives us more. Kaya nga po, dito sa gospel natin, makikita natin the generosity of God cannot be fathomed or cannot be measured by our human limitations.
Meron naglalagay tayo ng limit, pero ang Panginoon, wala siyang limit. At ang pinakamagandang regalo ng Diyos po sa atin ay makikita po natin sa second reading from the letter of St. Paul to the Romans. Ang sabi ni St. Paul, "What will separate us from the love of Christ? Will anguish or distress or persecution or famine or nakedness or peril or the sword?" Sabi ni St. Paul, "No, all these things we conquer overwhelmingly through Him who loved us." Ibig sabihin, lahat po ng mga hardships na ating pinagdaanan, pinagdadaanan at pagdadaanan ay wala po yan compare sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. Wala po yan. Ibig sabihin, God's love cannot separate us from that. Kasi pwede po tayong kapag tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok, challenges sa buhay, pwede nating isipin na God doesn't love and care for us anymore. Pwedeng sabihin ng mag-asawang yon. Kasi dati, eto, binibigyan niya yung mga blessings. Ngayon, He doesn't love us anymore. Kasi nawalan ka ng trabaho, wala na tayong kita. Pero they remain faithful to God. And the blessing came back to them. At ito po yung isa pa sa, sabi ni St. Paul, na pinakamahalaga nating marinig sa kanya. Sabi niya, "I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor present things, nor future things, nor powers, nor height, nor depth can separate us from the love of Jesus. Even death." Yan sinasabi ni St. Paul. Ito yung kinatatakutan ng lahat ng tao. Death. But this is the greatest gift na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, because when He resurrected from the dead, He conquered death once and for all. So dahil na-conquered na ng Panginoon natin ang kamatayan, yes, the physical body will die. Hindi po natin yan matatakasan, but our spirit will no longer die, because Jesus already gave His life for us to be with the Father in heaven. Ito po yung pinakamahalagang regalo ng Diyos sa atin. Maaring sa panahon natin ngayon, in our present situation, maaring hindi ito mahalaga pa. Pero once that we cross the line from this life to another life, then that's what doon natin makikita kung gaano kahalaga ang sinasabi ng Panginoon. And we don't want to gamble. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, "Be perfect as your Father in heaven is perfect." Kasi we don't want to gamble na, ay titingnan ko na lang pag nandun na ako sa kabila. There's no turning point. No? Our destination, whether you go to heaven or you go to hell, it starts today. The decisions that we make, the little decisions that we make, it leads us either towards heaven or towards hell. No? Kaya, ito sinasabi ng Panginoon, "Now let the abundance of my love, let the abundance of my mercy and my blessing be upon you." Na sana pag nakita nyo kung gaano kayo kaswerte, tingnan nyo yung mga blessings na pinagkakalob ko sa inyo, then you'll become a blessing for others. Now, become a blessing for others. And when we become blessing for others, God is also delighted in us. Amen.